Yes, aga makakadagdag ito doon sa sinusuplayan tubig ng Maynila doon sa kanilang mga customers sa South Metro Manila, partikular na sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa at maging sa Cavite. At ang Poblacion Water Treatment Facility, ang ikatlong pasilidad ng Maynila na gumagamit ng Laguna Lake bilang alternatibong raw water resource. Ang ganitong klaseng proyekto ang binibigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan para matugunan ang banta ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pangulo, seryosong banta ang tagtuyot na maaaring magtagal hanggang sa second quarter ng 2024. Kaya kailangan anya ng pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor. I do not mean to frighten anyone off, but it is a serious problem. But we are familiar with the capabilities of both private sector and public sector. Put us together, and there's much that we can do, and let us do that so that have done our duty to the people and continue to provide, as I said, what I consider their right to availability of clean, fresh water. Samantala ngayong araw ay nakatakdang umalis si Pangulong Marcos papunta dito sa Tokyo, Japan para dumalo naman sa commemorative summit para sa 50th year ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Ilang bilateral meetings ang inaasahang magaganap, kabilang na ang pakikipagpulong ng Pangulo kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. May mga business meetings rin na dadalo ng Pangulo dito sa Tokyo. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang iba pang detalye agad sa mga magaganap na pulong at kung matatalakay ba itong reciprocal access agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At ito na, yung ikalawang pagkakataon na makakarating dito sa Japan ang si Pangulong Marcos. Aga. Okay, maraming salamat, Nel Mariboho.